Hello mga kaletsugas! For today's video ay pag-uusapan nga natin. Halimbawa nga ay napag-isipan nyo ng mag-hydroponics, ano ba yung mga dapat isaalang-alang para makapag-build kayo ng greenhouse. Una nga ay pag-isipan nyo muna kung gaano kalaki yung greenhouse na uumpisahan nyo. Halimbawa kung wala pa talaga kayong alam, ay recommend maliit muna yung greenhouse na simulan nyo. Tapos, saka na kayo magpalaki pag kabisado nyo na yung market at syempre kung kabisado nyo na yung pag-hydroponics. Pangalawa, ilagay nyo yung greenhouse nyo doon sa lugar na nasisikatan ng araw 4 to 6 hours, mas maganda kung 8 hours ang sunlight. Mag-install kayo ng app na SunPath para sigurado kayo na yung lokasyon nyo ay maganda ang sunlight. Pangatlo, yung source of water nyo. Dapat meron kayong source of water kasi nga sa hydroponics, kailangan talaga natin ng malinis na tubig. Pang-apat, syempre yung mga materyales na kakailangan ninyo. Kailangan nyo mag-source out ng UV plastic, yung mesh net, at kung ano-ano pa. Alamin nyo na rin kung anong klase ng nutrient solution yung gagamitin nyo at kung anong variety ng seeds ang itatanim nyo. Panglima, kailangan nyo pag-isipan kung anong klase ng hydroponic system ang i-adapt nyo. Kung crack ba, NFT, semi-NFT, DWC, Dutch bucket method, at marami pang iba. Pero I suggest mag-crack system na lang muna kayo kasi ito yung pinaka-simple, pinaka-madali, pero makakagrow kayo ng malalaking lettuce. And lastly, pang-anim, kailangan nyong alamin yung planting schedule nyo. Pag-isipan nyo kung kailan yung sowing, transplanting, and harvest time. Ay, ito pa pala mga kaletsugas, yung pinaka-last ay syempre kung saan tayo kukuha ng pera pampagawa ng greenhouse. So, kung napag-isipan nyo na nga yung checklist na yon, ay ready na kayong maging hydroponics farmer. Yun lang at sana may natutunan kayo sa video na ito. Good luck and happy farming mga kaletsugas!